Masayang araw po mga ka-PL. Dahil sa pagiging sikat ngayon ni NBI Director Matibag, mga kababayan, di ba guys, siya po halos ang nakikita natin ngayon sa mga mainstream media, pinag-uusapan ng ating mga kababayan at higit sa lahat, kinaiinisan po ng mga kaibigan nating DDS. Walang iba kundi itong si NBI Director Matibag, ang ating mga kababayan, mga ka-PL. Unti-unti na pong naghahaglap ng mga baho ng kanyang asawa na maaari pong i-connecta. Ayan, kay NBI Director Matibag. Katulad na lamang po mga kababayan, video. Ipapanood ko po sa inyo. Ang kanyang asawa di umano na kongresista, mga kababayan, may sangkot din daw umano, mga kababayan, sa flood control scam. Nako, gaano kaya katotoo ito, mga kababayan? Kayo na lamang po ang humusga. Mga kadistrito ng asawa ni NBI Director Matibag. Kung mapanood nyo po itong video na itong ipapanood ko po sa inyo, paki-confirm naman po, paki-comment kung totoo ba na nangyayari ito sa distrito ng asawa ni NBI Director Matibag. Okay, para malaman po namin ang katotohanan. So, ito na po ang video. Panoorin po natin, mga kababayan. Mga kababayan, balik tayo sa flood control. Baka makalimutan, puro sila fishing expedition sa impeachment. This time, puntahan natin ang Lone District ng San Pedro City, Laguna. Mga matibay daw ang mga opisyal dito at ang asawa nito. Masilip na ang mga proyekto nila kung matibay ba. First stop, Tunasan River, malapit sa La Maria Subdivision, river protection na nagkakahalaga ng 47 million pesos. Pero nasaan? Patwala dito sa coordinates na ibinigay ng DPWH. 231 calendar days. Contract effectivity, March 31, 2025. Contract expiry date, November 16, 2025. Wala pa. Nasaan ang proyekto? Di pa lumpisahan, damo at patay na creek lang ang makikita sa lugar. By the way, salamat po sa nagbigay ng footage. Kapitbahay mo daw siya, Atty. Matibag, sa property mo dyan sa lugar. Sa di kalayuan sa Barangay San Antonio pa rin, isa pang protection structure sa kahabaan ng Tunasan River, malapit sa SLEX upstream. 345 calendar days. Contract effectivity, February 14, 2025. Contract expiry, January 24, 2026. O diba, dapat tapos na. Pero, ang accomplishment, 34.23% pa. Sa drone shot, parang wala kaming makita. Sa dalawang proyekto, isang contractor ang nakakuha lang nito. Ito ang Ben Labien Builders Corporation na nakabase rin sa Laguna. Sir Matibay, Sir Matibag, Direktor ng NBI, pwede magtanong o pakitanong na lang sa asawa mo, anong nangyari sa mga project sa distrito niya? Nagtatanong lang ho. Sir Matibag, please naman, paimbestigahan mo. Imagine, flood control project inilagay sa overlooking area. Diba? Tip po namin yan. Total, mahilig din kayo mamigay ng tip. Bilisan na kanila! Ano ba kaya natin? Baka muli! Baka muli! Dalawang pera! Akala ko 5 million video ako. Keep the change! Keep the change!
Oh, tawag na lang kami. O di ba, mga kababayan, flood control scam pa rin po. Dawit di umano, inilagay pa sa taas yung flood control. Ngayon lang ako nakakita na nasa tuktok ang flood control project, mga kababayan. O ano ho masasabi ninyo? Kayong mga taga Laguna, ayan, kadistrito ni Congressman Matibag, ayan, o. Kayo na lamang pong humusga, pag-comment po kung gaano katotoo, para malaman din po namin na hindi gawa-gawa itong bidyong pinanood namin kasi hindi naman kami taga Laguna. Kayo po ang taga Laguna, kayo po ang makapagsabi kung gaano po ito katotoo. Ngayon, kung meron po kayong mga litrato, mga video na maaaring ibigay nyo po sa akin, pakibigay nyo po, mga kababayan, na masegundahan po natin itong bidyong ito. Malaman din po ng publiko kung sino-sino pa itong mga kongresistang nagkamal po ng limpak-limpak na salapi, ginamit po ang flood control project. Kasi yan po ngayon ang ang ginagamit nilang pagkakapirahan, mga kababayan. Pinaka-milking cow nila, ika nga. No? Systematic corruption nga, kung matatawag, idadaan sa flood control project, pero ang pera ibubulsa di umano ng mga kawatang kongresista. Kung meron po kayong litrato, video na may bibigay po sa akin, ibigay nyo po, mga kababayan. Okay, ito pa isang balita. Nako, papayag pa ba tayo nito na mangyari ito, mga kababayan? Ayan Marcos admin rushes, rush talaga na nagmamadali to borrow 1 trillion in first quarter po, mga kababayan ng 2026 ito. First quarter as global risk rise, mga kababayan. Kita nyo na, January, February, March, April, May. Baka nakautang na. May na ngayon baka nakautang na po ng 1 trillion. Naku, saan naman kaya dadalhin, mga kababayan, itong 1 trillion? Nako, hindi pa nagtatapos ang termino ni Junior Bangag, mga kababayan. Lagpas-lagpas na po sa naging utang ng dating Pangulong Duterte, ang utang ni Junior Bangag. Kita nyo na. Ang laking pera ho niyan. Kung idadaan ho yan sa tamang proyekto, maraming makikinabang yan. Pero may narinig ho ba tayo? May nakita ho ba tayo na proyekto ng Administrasyong Marcos? Wala. Umutang ng 1 trillion, kalaking bagay ho niyan. Nasaan na ho, mga kababayan? Sabi pa ng isang vlogger, si Bongbong Marcos daw po ang nakapagbayad sa utang ng Pilipinas o inutang ni Duterte. Binayaran daw po ni Bongbong Marcos. Teka, ano yan? 1 trillion, umutang na naman. Ganyan po kasi nungaling ang mga bangag vlogger, mga kababayan, para lang mapabango nila ang kanilang Panginoon, yung totoong balita na kagaya po nito, mga kababayan, binabaliktad ho nila. Imbis na umutang ng 1 trillion, sasabihin ho nila, nakapagbayad ng 1 trillion. May mga saltik yung mga yan Hindi ho nagsasabi na totoo. Hindi po nagbabase sa balita. Kagaya ho niyan, mga kababayan. Diba? Ganyan. Ganyan ka-inutil ang mga bagang na yan, mga kababayan. Ito pa. Isa pang balita. Tungkol po ito sa mga sinabi ni Chavit Singson, mga kababayan, dito kay Madriaga. Bagamat tahimik na ngayon si Madriaga, hindi na pinababalik sa tawag dito sa Congress para tumistigo laban sa pangalawang Pangulo. Maging si Chavit Singson, nadali pala nitong mamang ito. Scammer nga kung tawagin niya ito yung video, panoorin po natin. Inilahad sa publiko ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson kung paano siya pinirahan at in-scam ni Ramil Madriaga.
ang witness na lumitaw sa House Justice Committee para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si MJ Mondihar sa report. Yung tumestigo kay Vice Inday Sara na Madriaga ba yun? Professional scammer yun. Ini-scam din ako rito, hinuli ko, pinakulong ko nga eh. Hindi raw nakaligtas kay Ramil Madriaga ang negosyante at dating Ilocos Governor na si Luis Chavez Singson. Sa isang press con, sinabi ni Singson na sa Aquino administration raw siya nadali nitong si Madriaga. Ang kwento ko, yung time ni Noynoy Aquino, tulungan mo nga ako, itong kapatid ni Noynoy na kapatid sa labas. Daming dalang PSG, hindi PSG, mga scammer. Nabigyan niya raw ng pera noon si Madriaga pero nang umulit pa ay dito na raw siya nagduda. O, binigyan ko din ng pera, tapos balik sila. Meron kami video, bibigyan namin sa'yo. Dami namin deliver na, ito mga witnesses, PSG, na video. Kung totoo yan, sige, bigyan nyo sa akin. Pero kailangan gastusan natin. Kung 10 million hiningi sa akin. Ha? 10 million ako. Tinawag ko yung security ko. Bantayan nyo nga lahat to, kapkapan nyo lahat ako. Umamin lahat sila. Yung kapatid ni Noynoy ang sinasabi, patawarin mo ako, sir. Janitor lang ako sa isang eskwelahan. Natakot ako dahil marami silang baril. So mga scammer, lahat yung PSG puro scammer. Headed by Madriaga. Si Madriaga ay tinuturing na star witness sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa kanyang testimonya sa House Committee on Justice noong April 14, sinabi nito na siya raw mismo ang nag-deliver na nasa 125 million pesos na confidential funds sa 3 lokasyon sa loob lamang ng 24 oras noong 2022 sa utos raw ni VP Sara. Ibinunyag rin niya ang umano'y ouster plot ng pamilya Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nagsilbi rin daw siya bilang bank dummy para sa mga Duterte kung saan may mga bank account na nakapangalan sa kanya na naglalaman ng milyong-milyong piso. Si Madriaga naman ay hinugot sa Camp Bagong Diwa sa Taguig bago tumistigo sa kamera. Siya ay nakakulong sa kasong kidnap for ransom noong pang 2023. Pinabulaan na naman ng kampo ni VP Sara ang mga bintang ni Madriaga. Hindi na sila nakapili ng credible na ito. Kita nyo na, walang pinipiling tao. Mga harap-harapan po, hinold up si Manong Chabit. Hininga ng 10 milyon. Eh, buti na lang, mautak yung matanda. Oh. Eh, di pinakapkapan niya. Ayun, nalaman po, mga kababayan, ang isa pala sa mga kasamahan ni matibag naman tuloy, ni Madriaga. Aba, kasi magkakatunog ho sila. Madriaga, eh, janitor, kinuha lang, binigyan ng baril, para harap-harapang mangikil, tawag dito, mangiskam, manloko, kay Manong Chabit. Tapos papaniwalaan ng mini trial, mga kababayan, na si Madriaga totoong star witness yan sa impeachment kay VP Inday Sara. Pinaniniwalaan pa ho nila. Ganyan na po kabulok ngayon ang mga mambabatas. Ang House of Representatives, mga kababayan, at ang Senate, wala na. Bulok na po, mga kababayan. Tama nga ang sinabi ni Percy Lapid na naliligid na po ng sindikato ang administrasyon ni Marcos di umano. Ayun po yun. Sa namayapang si Percy Lapid. Kaya nga tinira yun, mga kababayan, para mapatahimik. Kasi meron pong nagbibigay ho sa kanya ng mga informasyon. Ayun. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.